Magkasama silang kumain ng hapunan at nagpatuloy ang pagkawindang ni Elaine sa kinikilos ni Wallace, Jairus. Naghalo ang kaba at lito niya sa tuwing iningitian siya nito. Mga ngiting dati ay presko ang dating sa kanya, ngunit ngayon ay parang masuyo at banayad na. Magiliw, hindi niya na alam kung saan lalagay dito. Sa kinikilos nito na para bang wala siyang ipinagtapat dito. Mabait pa rin itong makitungo sa kanya. Anyway, ang sabi sa akin ni Doc Arcega, magandang development daw na naaalala ko na ang pangalan ko. He said, putting away the dishes. Wala pa ring garantiya kung babalik ang lahat sa akin. But it's a start at the very least. Tumungo siya. Tinunghaya ng kanin at ulam niya na siyang nagluto. Pero hindi niya ginalaw. Wala siyang gana. Bumalik ito sa mesa. Tinaasan ng kilay ang halos puno pa ring plato niya. Ba't bigla mo yatang naisipang mag-diet? Wala akong ganang kumain. Tugon ni Elaine saka tumayo. Naglakas loob siyang tignan ng lalaki ng mata sa mata. Wallace, Jairus, her mind corrected. Pero hindi bale na nga. Nakasanayan na niyang itawag iyon sa binata. Ano ka ba? Ha? Kumurap ito. Tao ako syempre. Huwag kang mamiloso po. Sinong namimiloso po? Painosenteng balik nito. Ang weird kaya ng tanong mo. Ay, ewan. Derechahan na kung derechahan. Hindi ka man lang ba galit sa akin? May atraso ako sa'yo, hindi ba? Niloko kita, pero matapos mong malamang nagsinungaling ako sa'yo. Gusto mo bang magalit ako sa'yo? Natigilan ng dalaga. Hindi sa ganun, pero mas okay naman yun kaysa umasta ka na parang walang nangyari. May sasabihin pa sana si Elaine, ngunit bigla siyang niyakap ni Jairus. Maingat mahigpit. Ikaw na nga ang nagsabing may atraso ka sa akin. Bulong nito na ang tono'y nagbibiro ngunit malambing. Tapos ikaw pa tong may ganang magsungit. She blushed, but couldn't bring herself to abandon his embrace. Kasi ang labo mo. Malabo nga ba? Kung malabo ako, dense ka naman, pessimist pa. Lumayo siya ng kaunti dito para matitigan ng mabuti ang dalaga. Would it kill you to accept the fact na wala sa akin kung niloko mo man ako o hindi? Kung magkasintahan nga tayo o hindi? Kung talagang minahal kita noon o hindi? Elaine, sa totoo lang, para sa akin kasi. Tumikhim ito. Para sa akin. Tila nahihiyang patuloy nito. Sapat na kung anong meron tayo ngayon. Napanganga ang dalaga. Ha? In other words, buwelo pa ni Jairus. Masaya ako sa piling mo. Sobra. To the point na hindi mahalaga sa akin kung bumalik pa ng buong memorya ko o hindi. He managed a nervous, hopeful smile. Bahagyaring huniking. I guess what I'm trying to say is, mahal din kita. Sigaw ng puso ni Elaine. Gago, mahal din. Ngunit dahil parang sasabog ang kanyang dibdib, sa halip na sabihin ng mga katagang yun, ay siniil niya ng halik ang bibig ng binata. Nang gabing iyon, hindi sila natulog sa magkahiwalay na kama. Sa umagang kasunod ng pinakamasayang gabi sa buhay niya, nakahiga sa kamang hindi kanya, masuyong hinaplos ni Jairus Espiritu ang likod ng babaeng katabi. Mula sa posisyon niya, inismeran niya ang puting teddy bear na nagsilbing saksi sa ginawa nilang kamunduhan sa magdamag. Nakalupasay ito sa sahig, basta na lang initsaroon sa sulok ng una silang pumasok sa silid. Say mo ngayon, ha teddy boy? Maaaring may pangaalas ka sa isang stuffed toy ay hindi man lang magandang senyales ng katinuan ng pag-iisip. But right now, he was just too happy to care. Nakailang rounds nga ba sila kagabi? Hindi na niya mabilang. Isa sa kusina, isa sa hagdanan, at isa pa sa may pintuan ng silid nito. Pagkatapos sa wakas, ang grand finale sa kama. Maalala lang niya iyon, napapabungis-ngis na siya na parang eskape ng mental hospital. Kinikilig na parang teenager.
Nagiinit na para bang nabitin pa sa tinamasa nila ng paulit-ulit ng nakaraang gabi. "Down boy ha." Tahimik na pakiusap ng binata sa pasaway niyang katawan. Ngunit paano niya ba ito mapapasunod kung gayong may warm female body na nakadanday sa kanya? Lalo na kung nagkataon man o sinadya. Nakadaop ang palad ni Elaine sa mismong parteng inuutusan ni Jairus na mag-behave. So much for self-control. Naisip na lamang niya. He rolled them over so that his body was now hunched over hers. Craning his neck forward, he gave her a kiss. "Good morning, Miss Beautiful." Bati niya. Gising na ngayon. Salamat sa halik. Inirapan siya ng dalaga. Sira. Ngunit bugnutin man ang bati, ay gumiti pa rin ito sa bandang huli, showing off her dimple in her right cheek marvelously. "Paano ba yan?" sabi ni Jairus, grinding their hips together para ipadamang obvious dito. "Mukhang may problema tayo." Suminghot si Elaine. "Kaya aga-aga, ganyan ang ipanggigising mo?" "Bakit hindi? Effective naman ah." Umismid ang dalaga. "Para sa'yo siguro oo, pero magsisipi muna ako." Jairus held fast. "Pero, babalik din ako, ano ka ba?" With that, tuluyang kumawala ang dalaga. Bumaba na mula sa kama. Kagyat na pinulot ang kumot na kakahulog lamang sa sahig at itinapis iyon sa sarili. Naglakad ito papunta sa pinto. "Behave." Huling bilin niya rito, casting him one last glance over her shoulder and took off. He grinned. "Bilisan mo." Ngunit sa halip na manatiling nakahiga at naghihintay sa kama, bumangon na rin si Jairus. Nakakaginaw ang manatili sa kwarto nang walang suot man lang na briefs. Naspatan niya ang pares ng underwear sa isang sulok. Kagyat pa lamang niya iyong naisusuot nang marinig niya kung anong kalabog mula sa hagdanan. "Elaine?" Nag-alala siya para sa dalaga. Kaagad na lumabas si Jairus sa kwarto. Dumiretso siya sa hagdanan, kung saan nakatayo sa pinakamataas na baitang si Elaine. Putlang-putla at nakatingin sa kung ano o sino mang nakabulagta sa ibaba nito. Sinundan ng binata ang direksyong tinutunghayan nito, at doon nakahiga sa pagitan ng sahig at ng pinakamababang baitang ng hagdanan. Bahagyang natabunan ng mga bagahet bayong na dala-dala nito. Nababanaag ni Jairus ang walang malay na katawang tao ni Mang Ambo. Umingi si Jairus ng panahon para makapag-isip mag-isa. His mind was reeling, ngunit hindi kasing lala nung una. Unti-unting bumalik sa kanya ang natitira pa niyang alaala, parang mga piraso ng isang panaginip na isa-isang nagsilutangan sa karagatan ng diwa niya. Doon, nakaupo sa swing sa ngayon, ay pamilyar ng bahagi ng plaza. Naaalala na ni Jairus espiritu ang lahat-lahat. "Nakabundis ka, iho." Primerang sabi ni Mang Ambo, nang mahimasmasan ito at mag-usap sila ng sarilinan. "Isang babaeng nagangalang Nancy, sinabi sa akin ng kaibigan mo." Granted, hindi matatawag na matalinong desisyon ang magpagala-gala sa kalakhan ng lungsod habang tila dinadaluyong ng impormasyon ng kanyang ulo. Pero hindi pa rin naman matatawag na nasa tama siyang pag-iisip ng mga oras na yon. At kailangan rin niyang makalayo muna sa bahay. Si Elaine, papaano na? Sa kabila ng tuluyang pagbabalik ng memorya niya, ito pa rin ang nais ni Jairus na makasama. Mahal na nga niya ito. Ngunit paano niya sasabihin sa dalaga ang tungkol kay Nancy? Paano ito magre-react? Paano kung magbago ang pagtingin nito sa kanya? Papaano kung pilitin siya nitong panagutan ang nangyari sa kanila ni Nancy? Matatag na babae si Elaine, independent. Kaya nitong magparaya, mabuhay ng mag-isa. Ngunit siya, hindi na niya kayang mabuhay nang wala ang babae. Hindi gayong nakasanayan na niya ang simpleng buhay, malayo sa kaguluhan ng Maynila. Itong mga araw at gabi na kasama ang dalaga, nagpipinta, naglilinis, nagbubutingting at nanonood ng Korean novela. Hindi ngayong natagpuan na niya ang kahati ng kanyang puso, ang ideal woman na nagpabago sa kanya ng kanyang ideals. "May iba pa naman sigurong paraan," nasabi niya kay Mang Ambo. "Hindi ko naman siya kailangang pakasalan.
Handa po akong magbigay ng suporta sa pagpapalaki ng bata. Hindi ko po tatakbuhan ng responsibilidad. At sa tingin mo, hahayaan na lang ni Don Emilio Suarez na magkaroon siya ng bastardong apo? Agad na kontra ng matanda. Tandaan mo rin, Jairus, isa kang espiritu. Hindi palalampasin ni Don Emilio ang pagkakataong ipakasal ang nag-iisang arok niyang babae sa pamilyang kasing yaman ng sa inyo. Pumait ang ngiti nito, saka idinagdag. At hindi rin palalampasin niyon ng iyong ama. May punto man ito, nakakunot noo pa rin si Jairus. Hindi ko mahal si Nancy. Wala kaming nararamdaman sa isa't isa. Si Elaine ang, mahal mo? Oo, sinabi mo na sa akin. Dugtong nito. Pero handa ka bang ipaglaban ang pag-ibig mong iyan? Matamang tinitigan siya nito bago itinuloy ang sasabihin. At handa rin ba si Elaine? Si Elaine, napapikit siya. Papaano na si Elaine? Mr. Espiritu. Tumingala siya. Saka lamang niya napansin ang 4 na lalaking naglalakad palapit sa kanya. Lahat matatangkad, manalaki ang katawan. Kilala niyo ako? Sa halip na sagutin niya, tinapik siya ng wounds na nakashade sa balikat. Kailangan niyo pong sumama sa amin. Sambit nito. Bakit naman? Sabi ni Jairus, kahit natunugan na niya kung para saan iyon. He was trying to stall for time. Gaya ng babala sa kanya ni Mang Ambo. Natunto na siya ni Don Emilio. Kailangan na niya ngayong tumakbo. Basta, sumama na lang po kayo sa amin. Giit naman ang goons na nakaboots. Hindi sa talaga namang tatakasan niya ang pananagutan niya kay Nancy. Pero hindi pa ngayon ang oras para bumalik siya sa Maynila at ayusin na ang gulo roon. Kailangan niya munang pakiusapan si Elaine at magpaliwanag. Pasimple siyang humakbang paatras. Marahan lang, hindi iyon umubra. Tinitigan siya ng isa sa mga pinuno. Bigotilyo ito. Itigil mo na yan, sir. Mahinahon ang boses nito, magalang. Pero dinig din ni Jairus ang babala roon. Gusto lang naman po kayong makausap ng boss namin. Iniabot nito ang kamay na animoy nakikipag-handshake. Ngunit sa halip ay bahagyang pinagpag ang dumi sa shirt na suot niya. Kayo rin, baka kung ano pang sapitin ng napakagandang dilag na nakipagtulungan sa amin para makita kayo. Nanlamig siya. Ano nga? Bago pa niya mabuo ang tanong tungkol kay Elaine, itinulak siya sa likod ng isa pang gun. Tapik lang nito ngunit muntika na siyang mapasubsob sa lupa. Dito lang po ang daan. Anito na bahagyang yumukod at minresta ang kamay na para bang waiter sa mamahaling restaurant. Para umiwas sa gulo, sumama si Jairus sa mga ito patungo sa maroon na BMW na nakaparke sa hindi kalayuan. Hanggang kailan niyo ba ako bubuntutan? Pagod man, hindi gaanong nakakain o nakatulog. Nakaipon pa rin ang binata ng lakas ng loob para itanong iyon sa gun na Sam daw ang pangalan. Hanggang sa araw ng kasal ninyo, sir. Diretsyong sagot nito. Yun ang kondisyon ni Don Emilio Suarez. Ang makaharap niya ito matapos siyang parsahang isama ng mga guns nito at dalhin sa mansyon ng mga yon. Pagkatapos noon, kinulong siya sa isang silid doon. Ilang beses na niyang sinubukang tumakas sa loob ng 2 araw. Pero sakit ng katawan lang ang natamo niya mula sa mga bantay. Kaya naman iba ang ginagawa niyang strategy ngayon. Ganon? Look, kung papakawalan ninyo ako rito ay handa akong. Loyal kami sa boss namin, sir. Tinaasan niya ito ng kilay. Okay, fine. Pero pwede niyo ba akong payagan na gumamit ng cellphone o telepono? Kahit naman mga bilanggo, entitled doon, hindi ba? Nagkibit balikat si Richard, tahimik. Umiling si Sam. Hindi yun pwede, sir. Sinabi niyo, time to try a different tactic. Si Nancy? Siguro na may pwede kong kausapin ng mapapangasawa ko. Natitiyak niyang hindi rin ito boto sa kasal nito sa babae. Kung makakapag-usap lang silang dalawa, maaaring makagawa sila ng plano upang hindi matuloy ang wedding. Sorry, sir, pero hindi rin namin mapapayagan yun. Ani Sam, malas ho iyon. At paano naman naging malas yun? Basta, malas lang ho, sir.
Magalang nagiit ni Sam, walang kakurap-kurap, habang sa tabi nito, nagunat-unatang mala Chinese ham sa laki ng mga balikat ni Richard, ang isa pang gun. Pinaputok pa ang mga knuckles nito na parang naghahandang manakmal ng leeg, keeping a steady eye on Jairus all the while. Napalunok ang binata. Mukhang malas nga. Sang-ayon niya, may kumatok sa pinto. Isang palpitating subordinate ni na Sam at Richard ang dumantad. May dalaw po si Sir. Anito sa dalawang goons. Si Miguel Minares daw po ito. Papapasukin ba namin, kuya? Nagtinginan ang dalawa. Si Migs ani Jairus sa sarili. Tumikhim muli ang binata. Nagtatrabaho siya sa kumpanya ni Papa. Baka ipadala siya para kausapin ako. Kumunot man ang noo ni Sam, tumango ito. Sige, papasukin ninyo. Sambit nito sa bagito. Saka muling bumaling kay Jairus. Pero mananatili pa rin kami rito, sir, para bantayan kayo. Sir, sana okay lang sa inyo. May ouch, ano ba naman yun? Bulong niya. Ang ano po, sir? Wala. Nag-relax kahit papaano ang nakakapanindak ng mga balikat ni Richard. At ang kalaunan ay pinapasok si Mig sa kwarto. Bati ni Jairus dito. Long time no see. Yo. Sa mahina ring usal ni Migs, na maingat ang tingin kina Sam at Richard. Kulang na lang ay ibandera ang ano. Pare, bakit hindi ka magpatuli? Sa pagmumukha nito, sinubukan nitong ngumiti. Hinarap ni Jairus ang isang folder na may lamang mga dokumento. Inatasan ako ni Sir Nathaniel na dalhin ito rito. May dokumento ito na kailangan mong pirmahan nung biglang nawala ka. Heto pare. Sumabit at tahimik na tugon niya. Maniniwala ka bang nagka-amnesia pa ako? At heto pa, natagpuan ko na ang babaeng soulmate ko. Kaso heto ngayon. Tumikim ulit si Jairus. Ganun ba? Kumilos siya para tanggapin na lang ang folder. Ngunit hinablot iyon kaagad ni Richard, sabay abot kay Sam. I-check lang po namin, sir. Pasubali ni Sam. Napatigil sa paghinga si Jairus. Karakay ibinalik ni Sam ang folder sa kanila, seemingly satisfied na walang hindi na dapat nilalaman niyon. Binuklat ni Jairus ang folder. Tama, puro mga business documents lang iyon na kailangan niyang pirmahan. Sinulyapan niya si Migs. Ito lang ba talaga ang pakay nito kaya ito nagpunta rito? Wari ay bilang tugon, bahagyang bumahing si Migs. Ako nga pala ang magiging best man mo sa kasal ninyo, ni Nancy. Sambit nito. Balita ako'y maglilimang buwan na siyang buntis. Umubo ulit ito. Biro mo, 5 buwan. Ulat pa nito, na tila may pakahulugan na kung ano. Ano naman yun? Ganun ba? Intelihanteng tugon ni Jairus, habang inaalala ang tingin ni Bam at Richard. Mukhang tulad niya, clueless din ang mga ito sa patutsada ng pinsan. Natapos si Jairus sa paglalagda ng mga dokumento. Iniabot niya ulit ang mga yon kay Migs na tumayo, senyales na magpapaalam na. Nagkamayan sila, inihatid ni Bam si Migas sa pintuan ng silid, habang si Richard ay naiwan sa tabi ni Jairus. Ngunit bago pa tuluyang umalis ang kaibigan, dagling lumingon ito. Correct me if I'm wrong, pare. Pero dumalo ka ba sa Christmas party ni Nico last year? Tanong nito. Halloween party. Sagot ni Jairus, na napakunot ang noo na tila ba out of the blue na ang tanong na yon. And yes, I was there. Halloween? Tinignan siyang maiga ni Migs. October 31st. Sigurado ka? Lalong sumimangot si Jairus. Oo, bakit ba? Nagkibit balikat si Migs. Sinabi mo eh. And with that, nagpaakay na ito kay Sam papalabas sa kwarto. Naiwan si Jairus kasama si Richard sa silid. Pinagdinilayan ang sinabi noon. October 31. Yun ang susi, alam niya. Ano ba ang dapat niyang alalahanin sa araw na yun? So kung yun ang araw na magpapakalasing siya at nagkasala kasama si Nancy, 5 buwan. Natigilan ng binata. Napakurap. Magli5 buwan na siyang buntis. Ang sinabi ni Mig sa kanya. Mind-rolling, Jairus clenched his fist.
and almost crumpled the piece of paper he held. Quite unwittingly, in his hand, isinimple ni Migs iyon na magkamayan sila. Awa ng Diyos, ninakawan niya ng sulyap si Richard. Nakabantay pa ito sa may pintuan. Minamatyagan sina Migs at Sam, hindi siya. Excited, maingat niyang binasa ang nakasaad sa gallpost. Poster sa piraso ng papel. Hindi iyon sulat kamay ni Migs, kundi sulat kamay ng babae. Nang matapos basahin ng maikling liham, tumikim ulit si Jairus. Tinawag ang pansin ni Richard. Ano nga bang araw ngayon? Magaan niyang tanong sa bantay niyang malagurila. Hindi ito tumugon, pero hindi bale. Alam naman ni Jairus kung anong petsa ngayong araw, and more importantly, kung anong buwan. Pebrero, he repeated to himself, feeling exultant and yes, relieved. Anak lang din ta, Pebrero. Nginitian niya si Richard. Hindi ito ngumiti sa kanya. Tahimik niyang hinintay ang araw ng kanyang kasal na bukas na. Dahil iyon ang unang beses na nakipagkita si Elaine kay Nancy Suarez. Hindi niya napansin ang pagbabago sa babaeng nakaupo sa marangyang sofa sa residential suite dito sa Ortigas. Mas kampante ang mukha nito, mas payapa. Ano ba talagang pakay natin at dinala mo ko rito sa Maynila? Yun ang unang tanong niya kay Fidesz nang parating doon. Pasado 1:00 na ng hapon at kakagising pa lamang ni Elaine nang magsalita sa kanyang doorstep ang kaibigan na sister-in-law pala ni Nancy. Walang ano-ano ay kinaladkad siya ni Fidesz pasakay sa ash gray sedan na dala nito. Inutusang, sumakay ka na lang, wala na tayong oras. At tumarurot paalis sa bahay ni Mang Ambo. Ang sumunod na lamang na nalaman ni Elaine, nalagpasan nila ang Star Express tollway. Noong siya na ang nagtanong, simple lang ang sinagot nito sa kanya. Pipigilan natin ang kasal, of course. Ha? Si Nancy na mismong magpapaliwanag sa'yo. At ngayon, kaharap na mismo ang babaeng ipapakasal sa lalaking minamahal niya. Hindi mawari ni Elaine kung saan lulugar. Naupo na lamang siya sa silya kaharap nito. Kaumay naman Fidesz, bago lumabas ng silid ay iniwan silang dalawa. Ikaw si Elaine? Panimula ni Nancy. Hindi matanto kung ngingiti o iirapan ito. Tumango lang siya. Ako nga, at ikaw si Nancy? Tumango rin ito. Marahil nagtataka ka kung bakit ipinahatid kita kay Ate Fidesz dito. Kung bakit gusto ko ring itigil ang kasal. Oo, sang-ayon ni Elaine. Bakit nga ba? Bumuntong hininga ang kausap. Simple lang, dahil hindi si Jairus ang ama ng dinadala ko. Ha? Nabigla ka? Nancy remarked. But that's not expected, I guess. Pero paano naman? Tanong niya. Ang buong pagkakadetalye sa akin ng sugo ng ama mo, galing sa'yo mismo na si Wal, si Jairus ay nakabuntis sa'yo. Umiling si Nancy. Mga ilang segundo rin ang dumaan bago ito muling nagsalita. I lied. Sa wakas ay pagtatapat nito. Ano? Oo, buntis ako pero hindi imposibleng si Jairus ang ama dahil kahit minsan ay walang namagitan sa amin. Ni man niya maalala ang nangyari nung gabing yun dahil sa lasing siya, pero ako naaalala ko. We almost did, but he passed out before he could even touch me. To be more exact, he barted on my clothes and then he passed out. All I ever did ng gabing yun. Nangingiming dagdag pa ng babae ay makipaglaro sa laundry service para sa dress kong sinukahan niya. Nancy chuckled slightly, then sighed. But that's behind the point, isn't it? Nang magising siya, akala niya'y may nangyari sa amin. Now, I've recently sent a word, of course, para i-explain ni Jairus ang lahat. Pero noon malaman ng papa na buntis ako. Akala niya'y tuloy tagumpay na ang plano niya para sa akin. Napanunok si Elaine. Pakana ng papa mo ang lahat? Hindi pa ba obvious? Ang ekspresyon ngayon ni Nancy ang nagdadala sa pagitan ng pagtawa at pagkayamot. Hindi mo pa nakikilala ang ama mo. He is a despicable person, pero may kasalanan din ako, I suppose. Nakisabay ako sa balak niya dahil nanulugi na raw ang negosyo namin.
At kailangan niya akong ipakasal sa anak-anakan para maisalba ko. At dahil iniwan ako ni Lawrence. Tiningnan ni Elaine ang babae. Si Lawrence ang Nancy nodded. Siya ang dating boyfriend niya. Empleyado siya ni Papa at least until last year nang mag-resign siya sa trabaho. But my dad never approved that. Saglit itong natigilan pero nagpatuloy. He left me even before I could tell him about our baby. Lubos akong nasaktan at dahil dun, pumayag ako magpagamit kay Papa. Ano bang nagpabago sa isip mo? Kung ganun, hindi maiwasang itanong ni Elaine. Ngumiting muli si Nancy. 3 bagay. Una, dahil napag-alaman ko si Papa din ang dahilan kung bakit nakipagkalasakan si Lawrence. Sambit nito. Ikalawa, dahil ayokong ikasal sa taong batid kong may mahal ng iba at may nagmamahal na rin. At ikatlo, ang pinaka-importante sa lahat, dahil mahal ko pa rin si Lawrence hanggang ngayon. Siya lamang ang tanging lalaki para sa akin. Natahimik si Elaine, bahagyang namula. So, ngayon alam mo na ang lahat. You deserve to know the truth. I won't ask for your forgiveness, pero sa halip ay iba ang hihingin ko sa'yo. Matamang tinitigan siya nito. Ang tulong mo. Walang indikasyon na hindi matutuloy ang Suarez Espiritu nuptials nung araw na yon. Maaliwalas ang lagay ng panahon. Kaiga-igaya ang ayon ng chapel na pagdudusahan ng wedding ceremony. Nakahanda na rin ang wedding cake na napapaligiran ng puting mga rosas at Swarovski's crystals. Maging ang ballroom ng hotel kung saan gaganapin ang reception. Kahit may pagka-short notice ang announcement ng kasal, napuno ang guest list nito. At dahil time is gold, hindi pa man nakakarating ang kotse ng bride, ay nagsimula ng maglakad. Sa saliw ng wedding march ang iba pang mga kabilang sa entourage ng kasal. Kahit si Don Emilio ay umuna na. Nanggaling na rin mismo kay Nancy, na ayaw nitong ang amang maghatid sa kanya sa altar. Sa halip, nang dumating na sa wakas ang bridal car, at lumabas na ang babaeng ikakasal na ang mukha'y bahagyang natatakpan ng belo. Si Fedez ang siyang nag-akay rito patungo sa dambana, kung saan nakatayo ang napikot na groom na si Jairus Espiritu. Nang mga sandaling yun, wala talagang indikasyon na hindi matutuloy ang kasalang pinapangarap ng magkaibigang Nathaniel Espiritu at Emilio Suarez. Wala. Hanggang makarating ang bride sa altar at makita ito ng malapitan ni Jairus at ng lahat ng nakapwesto sa unahan ng chapel. Suot ang mamahaling wedding gown na may mahabang trahe. Naka-make-up at high heels ang babae. Siyang kasama ng binata sa pagharap sa pari at hindi si Nancy, kundi si Maria Elaine Santiago. Sa loob ng bridal limousine, inirapan ni Elaine ng lalaking katabi sa kadagling iniwas ang tingin. Ang sinasakyan nila, matapos madiskubre ng karamihan ang switch na nangyari at naghalo ang balat sa tinalupan. Huwag mo nga akong titigan ng ganyan. Inis na namumula na nahihiyang anang dalaga. Alam ko namang katawa-tawang itsura ko. Sabi na nga bang sobrang kapal ng make-up na itinapal ni Nigel sa mukha niya. Tumawa lang si Jairus. Ang ganda-ganda mo kaya. Kontra nito. Dapat pasalamatan mo si Nigel at si Nance para sa baliw niyang plano. Nagmukha kang tao. Inirapan niya ito, binatukan pa. Sira, usal ni Elaine, sabay lingon sa labas ng bintana ng magarang kotse. Ang tagal ni na Nigel at Fidesz ha? Ang usapan, dito tayo magre-rendezvous sa pier. Bukod sa pagpapanggap na chauffeur ng limousine, matapos patulugin ng original driver nito, sumunod din si Nigel kina Fidesz sa paghahatid kay Nancy sa airport para sa flight ng babae patungong France. Kumunot ang noo ng binata. Baka kung napano na sila, tawagan natin. Umiling si Elaine. Nag-text na ako kay Nigel, 2 beses na nga. At parating reply naman ng hitaday, on the way na sila, pero wala pa rin. Jairus grinned. I smell a setup. You mean? Tumango ang binata. They want to leave us alone apparently. And to tell you the truth, boto ko sa ideya. Sira. Ulit ni Elaine at namula lalo nang ilapit nito ang muka
at hinaplos ang kanyang pisngi. "Namiss kita," bulong ni Jairus. "Alam mo ba yun? Sobrang namiss kita." Ako rin naman eh." Nahihiyang amin niya. They shared a kiss. Maikli lang, ngunit ubod ng tamis. When they pulled apart, hinawakan ni Jairus ang kanyang kamay. "So, paano ba yan?" Magaan na sambit nito, nakangiti. "What do you think? Kaysa tumanga tayo rito, dumiretso na kaya tayo sa west?" "Idedemanda mo ko?" Hirit ng dalaga. "Oo, sa salang pagnanakaw sa puso ko." Natatawang tugon nito, saka siya pinitik sa ilong. "Hindi, sira. Magpakasal na tayo." Sa biglang pananahimik ni Elaine, nagpatuloy pa ang binata. "O sa pare, o kahit saang simbahan. Tutal, nakabihis ka na naman. Nakabihis rin ako, so..." Tumikim si Jairus, bahagyang namumula na rin. Napalunok. "That is, kung gusto mo," umiling si Elaine. "Hindi sa gusto ko pero hindi pa pwede." "Bakit naman?" "Ikakasal na ang pinsan kong si Ivy ngayong Abril. Ano ka ba? Ayoko namang masukob." "Kaya nga unahan na natin sila." Protesta ni Jairus. "Magpakasal na lang sila next year." Biglang napaisip ito. And come to think of it, sa magkapatid lang naman nag-a-apply ang sukob, hindi sa magpinsan. Nagkibit balikat si Elaine. Basta. Kailangan mauna muna ang kasal ni Ivy." Pagmamatigas niya. "Pinaghirapan ko rin ang mga wedding invitations nila, no?" "What about double wedding?" Tawad ni Jairus. Nginitian ito ng dalaga. "Hindi ka ba talaga susuko?" He smiled back. "Hindi eh." "Sira." Usal ni Elaine. Ngunit sa kislap ng mga mata niya, ang ibig sabihin niyon ay, "I love you." Pinisil ni Jairus ang ilong niya. "Sira ka rin." "Meaning, I love you too."